Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa araw pong ito ay ginugunita po ng ating simbahan ang solemnidad ng Santissima Trinidad. Isa po ito sa malalim na topiko at dugma ng ating simbahan. Bagamat hindi po natin ito lubos na maintindihan, ngunit sa gabi pong ito ay aking ibabahagi sa inyo ang ilang mga basihan sa banal na kasulatan sa ating dogma na Santissima Trinidad. Sa mga kapatid at kaibigan po natin na bago pa lang po sa ating YouTube channel, huwag kalimutan na mag-subscribe upang updated po kayo sa ating mga videos at pakishare na lang po nitong ating munting alay sa kapistahan po ito. Marami pong iba't ibang siktang protestante ang magsasabi na itong kapistahan o solemnidad o dogma ng Santissima Trinidad ay walang manong basihan sa banal na kasulatan. Itong tinatawag nga Holy Trinity. Ang salitang holy ay ibig sabihin banal at ang salitang Trinidad o Trinity sa English ibig sabihin tatlo na nagkakaisa. Three unity. Tatlo na nagkakaisa. Ang ating pong pananampalataya ay may isa lamang Diyos, ngunit may tatlong iba't ibang persona. Yan ang Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Now, may basihan po ba ito sa banal na kasulatan? So ito po ang ating talakayin sa gabing ito, mga kapatid at kaibigan. Sapagkat mayroong mga nagsasabi na ang Ama ay siya ring si Jesus. At nag-anyong Espiritu Santo din po ang ating Panginoon. Yan po yung mga doktrina ng mga kaibigan natin na mga hindi katoliko, mga kapatid at mga kaibigan. Ito yung doktrina tinatawag na oneness. Ibig sabihin, si Jesus. Si Jesus ang Holy Spirit, si Jesus ang Ama. So, ito po ay paniniwala ng mga ilang born again at mga Pentecostal Church, mga kapatid at mga kaibigan. Bagamat may basihan po tayo sa banal na kasulatan na itong Diyos na nagpapakita kay Abraham ay tatlong persona po. Yan ay mababasa natin sa Genesis chapter 18 verse 1 na ganito ang nakasulat. The Lord appeared to Abraham by the oak of Mamre as he sat in the entrance of his tent while day was growing hot. The Lord appeared to Abraham. So, ibig sabihin, nagpakita ang Diyos kay Abraham. Sino nagpakita? Ang Diyos. Sinong pinakitaan? Si Abraham. Sa chapter 18 verse 2, ganito yung nakasulat. Looking up, he saw three men standing near him. So, mayroong tatlong tao na nakita si Abraham. At sino yung nagpakita sa kanya? Ang Diyos. Pero bakit tatlo? Tatlong tao yung nakita niya. When he saw them, ibig sabihin marami sapagkat them ang ginamit. And bowing to the ground, he said, Sir. Tatlo, ngunit hindi niya sinabing sirs. Ang sinabi niya, Sir, if it is please you, do not go on past your servant. Let some water be brought that you ang ginagamit. That you, babasahin natin. Now, that you have come to your servant and let me bring you a little food. Ilan yung napakita kay Abraham? Tatlong katao. Three distinct person. At ano yung nagpakita sa kanya? Diyos. Ano yung sinabi niya? Hindi plural yung sinabi niya. Sabi niya, Sir, hindi sirs. If it please you, do not go past your servant. Let some water be brought that you bathe your feet. Kapatid at mga kaibigan, dito natin makita na tatlong persona yung nakikita, mga kapatid, ni Abraham. So, meron ng tinatawag sa Old Testament pa lang, itong tinatawag na
prefiguration ng Holy Trinity. At mababasa din natin ito sa Bibliang Protestante. Kung basahin po natin ang 1 John chapter 5 verse 7, ay mababasa po natin sa banal na kasulatan na ganito yung nakasulat, na kapatid at mga kaibigan, dito sa 1 John 5:7. Na ganito yung nakasulat sa naturang talata. Basahin natin sa 1 John 5:7. Mayroong tatlo na naging isa, no? Yan ay nasa Biblia. 1 John 5:7. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. So, ano po tayong dalawang versikulong ginagamit na magpapatunay, mga kapatid, na tayo, mga kaibigan, ay naniniwala sa Santissima Trinidad, at yan ay mabasa natin sa banal na kasulatan. At maging sa first reading o second reading ng ating pagbasa sa linggong ito, ay yun po yung isang greetings na sinabi ni San Pablo diyan sa 2 Corinthians chapter 13 verse 3. The grace of the Lord, isang greetings, and the grace of the Lord Jesus Christ and the love of the Holy God. Balikan natin, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with all of you. Yun yung after Mass, sinasabi ng ating kaparian at mga obispo, mga kapatid at mga kaibigan. So dito, ating malalaman na merong basihan ang pananampalataya ng ating simbahan na Santissima Trinidad. At yan ay ating ipinoproclaim, windu, sa lahat ng ating ginagawa sa ating simbahan, sa ating pamilya, sa ating bahay, lalong-lalo na ang sign of the cross, na sinasambat natin ang Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naway nakatulong ito sa ating kaunting pag-aral. Magandang gabi at salamat po sa inyong pagsunod ng ating YouTube channel. God bless us all.